Ay, magandang gabi mga boss. Mukhang talagang malabo makumbik ito si Sara. Kung itong Senado na to ang pag-uusapan, tsaka itong 16 votes, mukhang malabo eh. Sa totoo lang. Pakinggan natin si Attorney Romy Macalintal. Bago lang ito eh. 4 hours ago lang to. Hindi pa, wala pang interruption ng kanyang service. So siguro dapat yun ay maging bahagi ng panuntunan o bahagi ng pag-aaral ng lahat ng mga nagbibigay ng opinion sa bagay na ito. Nakakalimutan nila na yung preventive suspension ay hindi ibig sabihin na siya ay wala na sa serbisyo. Hindi iyan bahagi ng interruption of service. Mm-hmm. Kaya sa ngayon, sa akin pala, walang makapagsasabi kung iyan ay sa ngayon, yan ang provision ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of the Senate, and that is the rule at present. Okay, so what? Sino kaya ang gumawa kasi nun, no? Siguro yung gumawa niya 2/3 votes of the entire senator, hindi niya akalain, no? Na darating ang panahon na magkakaroon ng ganitong klaseng Senado. Kasi, noon nga, yan ng mga senador, mga congressman, bihira hong magnanakaw dyan, Magnakaw man yan, konting-konti lang at halos hindi mo halata. Ngayon, garapal Puta, bilyunan na nakawan Saka naman nakakita ng ganyang klaseng Senado. Yung dalawa, nagtatago si Bato. Naka naman tong si Jinggoy. At marami pa mga mambabatas dyan. Kaya si Bongo, si Marcoleta, akalain mo bang darating to the point yan na baka ma-aresto yan? Di ba? Ito lang sa to, ito hong Senado na to, ang pinakagrabing Senado. Na nakita ko. Tuloy, Attorney Mac. Dapat sana, kung alam nyo siguro nung gagawa ito na mangyayari, magkakaroon ng klaseng ganito mga senador, dapat sana, ang naging batas, 2/3, kung sino man, senador, ang present sa hearing. Wala Ngayon, puro may kaso. Halos kalahati, mga bilyar, may kaso rin. Di ba? Ito naman si Kimo, at saka ito si Boytoko. Itong si Cayetano, malamang to, shoot ito sa obstruction of justice, di ba? Tuloy. Wala pong kinalaman, it's of no consequence yung sinasabi nila na there may be members of the Senate or Congress as a matter of fact na beyond the reach of the Senate. In other words, hindi sila pwedeng i-compel na mag-attend ng impeachment trial precisely because for varied reasons like being detained. Yes, Opo. So Kagaya yan. Bakit mo ibibilang pa yung mga senador na nakadetain? At senador na nagtatago? Di ba dapat automatic yan? Wala na yan sa numero ng Senado? Maski na hindi pa sila natatanggal. Nakakulong Paano magdidesisyon niyang nakakulong? Hindi naman sila pwedeng pumunta na hearing. Hindi rin pwedeng bumitaw si Bato. Di ba? the total, the universe remains the same. It's 24. Kaya nga sinasabi rin na bagaman sila ay detained, sila ba ay considered ng not a member of the Senate? Alam mo, Peter Enrica, yan ay dapat ma-resolve ng Korte Suprema. Siyempre, dapat dun nakadetain na. Dapat hindi sila miyembro ng Senado. Nakadetain na nga di ba? Automatic sana. Ganun na yun Kasi paano siya magiging judge nakakulong? Labo. sabihin ng prosecution, dapat may bawas. Sasabihin ng depensa, walang bawas. Tayo mga nag-o-observe, we just make our opinion. Sa akin, I am just making my humble opinion on the matter. Pero, merong nakatindi na petisyon sa Korte Suprema ngayon tungkol sa bagay na yan. At napakalaking tulong ang magagawa ng ating Korte Suprema kung ito ay kanilang i-resolba. Alam nyo na matatanda. So dapat, itong Korte Suprema, resolbahin na yan.
Di ba? Dahil yun, nung matanggal si Alan Peter bilang Senate President, naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon niya yung kanyang pagkakatanggal bilang Senate President. Bahagi ng kanyang petisyon, ang issue ito tungo sa 2/3 vote. Ano nga ba magiging base number? Ganong merong missing senator at merong detained senator. Sana ito ay mabigyan ng resolusyon ng ating Korte Suprema para magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng panig. Got the brand new Forthwith, dapat, di ba? Ating Korte Suprema para magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng panig. Dito nga rin po ako nalilito, Attorney Romy Macno, dahil even kay Kong Jervil Luistro, sinabi rin niya na, at hindi lang po siya, no, marami na rin kami na interview ang nagsabi na kailangan muna magkaroon ng conviction of 16 bago iangat sa Korte Suprema, even the question of gaano ba talaga karami yung dapat bumoto. Pero kung kulang nga po, kunyari, physically ang buboto and we cannot really attain a number of 16, how can we even have that conviction? Well, ito nga ang magiging problema nila, no, ha? Kaya nga sinasabi ko, ang makakaresolve lamang yan ay ang Supreme Court. Kasi both panels, magkaiba ang kanilang kuhan, magkaroon sila ng ibang interpretation. Sasabihin ng prosecution, pwede nang may bawas. Sasabihin, Meron ako nakakita, sabi ni Davide, kung wala yung dalawa, 16 pa rin. Oh. Well, si Davide na yun, ha? Senator din yun, eh. Supreme Court din yata galing yung Davide na yun. siyempre kung ako sa defense, I would always insist on the 16 votes. So, napaka-gulo ng issue nito. At makikita ninyo na iba't Kaya talagang dapat, itong Korte Suprema, forthwith, magdesisyon na sila kung ano dapat, di ba? mga opinion na lumalabas yan. Pero para sa akin, tanging Korte Suprema lamang ang makakaresolba niyan. And hindi sa stage na ito pinag-uusapan yan, kundi as they go on with the proceedings, malalaman natin ilan ba o sino ang matitira dyan. Pero mahalagang magampanan ng Korte Suprema ang kanilang tungkulin sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng desisyon sa nasabing issue na kalakip doon sa petisyong inihain ni Senator Alan Peter Cayetano. So in other words, not even the pre-trial conference can discuss this as a matter of an agreement between the prosecution, The parties. the defense, and the Senate itself. Yes, hindi pwedeng pag-usapan niya sa pre-trial. Kaya yung batas cannot be the subject of a compromise agreement. Kasi batas yan eh. So sino mag-i-interpret niyan? Siyempre sa pre-trial, magkakagulo talaga sila, mag-aaway sila dyan. Kasi walang pwedeng gumawa ng decision. Even the clerk of court, even yung presiding officer, hindi siya pwedeng mag-decision. Ito, kailangan bawasan natin ang threshold. Hindi po pwede. No one, no party could make a specific ruling kung sila na magiging threshold. Because both parties will have different opinions, different arguments on this issue. But attorney, hindi po ba overreach ito sa Supreme Court considering that the impeachment process is a special power ng legislative branch ng Senate? Hindi naman, dahil it involves a question of law. It involves an issue to interpret the law. Kaya dito papasok yung kahalagahan ng desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya nga doon sa petition ni Senator Alan Peter Cayetano, this issue was raised. Maliwanag na sinabi niya doon sa kanyang petition na papaano na magiging threshold. Ito ba ay 2/3 of all the members, 2/3 of those who are not without not within the coercive power of the Senate? O papaano? So, hanggang ngayon, lahat tayo ay on a suspended animation. Ano nga ba ang mangyayari sa bagay na ito? Hindi po ba ang Kaya Senate dapat talaga, Supreme Court, mag-desisyon na kayo forthwith kasi magulo na. Diba? as a trial court ang magde-decide nito within themselves? Hindi po pwedeng mag-decide ang Senate kasi mayroong batas eh. Kaya pareho sila magkakaroon ng issue.
Ngayon, kung sakaling halimbawa, gumawa ng desisyon ng Senado, sa bagay na yan, any person affected by Sana si Atty. Romy Mac na lang ginawang COMELEC chairman. Total, tinalo naman niya si Garcia eh. Tsaka si Victor Rodriguez, dalawa sila eh. Abogado sila ni PBBM eh. Tinalo sila ni Romy Mac. Dapat itong na-appoint ni PBBM na COMELEC chairman. the said ruling would always raise the issue before the Supreme Court, and only there and then can we know kung ano talaga ang magiging ruling. Pwede talagang pag-usap pag maging bahagi pero pagka magkakaroon ng mga desisyon. Pero any deviation from the rule ay talagang magkakaroon ng effect yan para ito ay magkaroon ng issue na may padala sa ating Korte Suprema. Ayun. There was a recent survey po, Attorney Romy Mac, na ang lumalabas maraming naniniwala na baka hindi talaga maging basihan ang mga ebidensyang ipepresent sa impeachment trial. Yan. Tingnan niyo yung sagot ni Atty. Romy Mac dito. Baka hindi raw maging basihan ang mga ebidensya sa gagawing impeachment trial dito sa Senado. Totoo. Ako, yun din ang mangyayari yun eh. Kaya taong bayan ang magdidesisyon dito. Taong bayan talaga. Kasi kung sa Senado lang na ito itsura ng Senado na to, wala kang makukuha. Dadaan sa butas ng karayom para ka makakuha ng conviction dito sa itsura na to. Maski nga yung mga nasa majority, hindi ka pa nakakasiguro dun. On the way, the senators will vote. And I'd like for you to comment on that, please. Yan. Well, talagang yan naman ang mga senador naman ay alam naman natin na political, more of a political rather than legal itong labanang ito dyan sa impeachment trial. See? More political than legal itong labanan na ito sa impeachment trial, sabi ni Atty. Romy Mac na yan. Asahan mo? Di ba? Kung nabili na yung mga iba senador dyan sa dami ng pera ng Duterte, i-acquit lang naman natin itong perang hawak natin siguradong panalo na tayo sa eleksyon. Maski pa sabihin na sa ngayon sumpa tayo nitong mga tao na to pagdating naman ng eleksyon sa 2028 pera lang din ang katapat nito. Di ba? Nakakatakot to sabi ni Atty. Pero ito talaga mangyayari dyan mga friend. Taong bayan talaga ang gagalaw. Pero dito sa Senado, sana mali ako. Walang aasahang conviction dyan. Kaya hindi yan sa dami ng ebidensya na ihaharap, kundi kung paano talaga yung political inclination ng ilang mga senador. Kaya hindi natin malalaman kung ano talaga magiging position ng bawat senator dyan. Marami dyan, yung mga siyempre panig kay Sara, they would vote on the basis ng kanilang paniniwala, pero hindi base sa legal talaga. Kaya kung halimbawa hindi nagkaroon ng conviction, well, kahit hindi naman pwedeng i-appeal sa Korte Suprema, maliban na lamang kung mali ang interpretasyon ng threshold number na dapat na maging basis to convict or to acquit. So let's talk about the mathematical possibility, Attorney Romy Mac, that being the case na mukhang hindi magiging ebidensya talaga yung magdidikta sa botohan. Ang majority ngayon ay may 13. Kaya dapat talaga mga boss hindi na inano dito, dami sinayang dito sa impeachment. Pero anyway, lalabas lahat talaga ang dito. Baho. Lahat ng ebidensya lalabas dito. Kaya lang, baka hindi na rin umabot dun Kasi uunahin nila yung yung sa halip na number 4, ginawa nilang number 1, yung grave threat, yung hire ni Sara Duterte ng assassin para patayin si Bongbong, saka si Lisa, saka yung Speaker of the House. No joke, no joke. Doon pa lang, magkakagulo na talaga dyan. Kasi, napaka-imposible talaga doon. Sinabi naman ni Atty. Mac, hindi na pinag-uusapan na ebidensya rito. More on political, di ba? So, didismissin nila yan. Pag dinismiss nila yan, inakwit nila dyan sa grave threat na yan, si Sayad,
Kagulo na dyan. Kagulo na dyan. Automatic, kagulo na dyan. Kaya dapat yun, inihuli talaga yun. Bakit inuna yun? Walang kadipe-depensa doon. Ang didepensa na talaga doon, itong mga senador na kapanalig dito kay Sayad. Oo. Gulo na doon. So, baka hindi na lumabas yung hindi na lumabas yung, baka mawalan ng gana yung mga prosecutor. Hindi na lalabas yung paglalabas ng bribery, yung lintik na unexplained wealth, isa. Oh. Tatlo eh. Bali, baka hindi na ituloy eh. Kayo na lang. Ba't mo pa itutuloy? Kung yung napakatibay na grave threat, inakwit. Di a-acquitin na rin lahat dito. Di ba? Tuloy natin kay Atty. Mac. They need 3 more to get to the 2/3 number. Okay. Yung sa 13 duda pa nga si ron eh. Sa 13, duda pa si Secretary Llamas doon eh. Kung lahat yun, boboto ng conviction eh. Yung 13 sino yan? Yung Tulfo Brothers doon eh. Diskumpiyado pa ako doon, sa totoo lang. Kasi taong Duterte yun eh. Noong panahon ni Digong, walang ginawa yung dalawang yun, kundi purihin si Digong eh. Yung Tulfo, tsaka malaki utang na loob nila doon. Hindi alam. Basta hindi nakakasiguro doon sa 13. Mas nakakasiguro pa rito sa grupo ni Kawatano na sureball na walang tatawid dyan. Pakinggan natin. Meron kayang makukuha pang 3 considering na marami sa kanila ang nagsasabi na kahit na balatan niyo ako, Di ako lilipat. ang kulay Dito ko, lang ako. ang kulay ko, Natatawa si Romy Mac, si Atty. Romy Mac, natatawa. Talagang nakakatawa pero nakakainis ito. Yan ang mangyayari riyan. Sana mali ako, ha? Sa umpisa pa lang yan, magulo na. Oo. Pag inakwit do sa pag hire ni Sara ng assassin para patayin, meron ba namang putangin ng vice presidente nakawala ka live ka, sasabihin mo na meron kang kinausap na assassin para patayin nyo. Putangin na. May ganun ba? Tapos i-acquit mo? Pag na-guilty naman doon, tapos na rin. Pero imposible yung yan, ha? More on political nga, sabi ni Atty. Mac, pakinggan mo. Natatawa si Romy Mac, ay, ganun eh. Peter, diyan mo makikita ngayon na hindi legal ang pinag-uusapan, di ba? Kita mo, hindi pa man wala pa bang ebidensya lumalabas. Hindi pa man nagsisimula ang trial, yung mga nagsasabi ng kahit balatan mo ako, hindi ako lilipat. So, ibig sabihin, made up na ang Maynila, no? Pero na silang prejudgment on how they're going to vote. At siyempre, kilala naman natin yung mga tao yan, from the prosecution and from the defense. Alam natin kung sino yung mga senador na palig sa ganitong side at palig sa ibang kabilang side. Yung mga actuations nila, makikita mo naman, So, dyan natin makikita ngayon na talagang ito is more of political rather than legal. Kasi hindi pa man nagsisimula ang trial, ay alam na natin halos kung saan pupunta ang boto ng bawat senador o ng ilan sa kanila. So po, it's next to impossible to get 16. I mean, for the now ruling majority. Ayun na. Next to impossible. Tanginang yan. Yung dinano, di ba? Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayo kesa si Sayad, makumbit. Sa klase, sa klase. Oo. Tuloy. To get an extra 3 to make it 16. Sa akin naman, as the trial goes on, baka naman yung ibang... Baka naman, Atty. Mac, sabi mo, baka naman. Tingnan natin yung baka. Kaso nga yung baka naman, sabi mo more on political side kesa sa legal paano magkakaroon ng baka naman? Konsensya? Sino may konsensya dyan sa mga Mariosip? Tatlo, yung magic tree na yan, ay baka makonvince din sila kung sakaling talagang malakas ang ebidensyang ihaharap ng prosecution. Nagtataka lamang ako na lahat ng ebidensyang ihaharap ng prosecution, Atty. Mac, kumbaga sa solid pa sa, matigas pa sa bungo ni Bato, yung di ba?
Yung mga ebidensya talagang grabe. In the sense na 257 congressman and congresswoman voted na inimpeach nila si Sara. Diba? Pero wala akong kwenta yan pagdating sa Senado. Kasi nga, kailangan naman ng Senado, D6. Saan mo kukunin D6? Yung 13 nga, di ka pa nakakasigurong magkukumbik. Anong basihan ko? Nakita nyo nung yung budget ni Sara, di ba? Hindi siya pupipot doon sa Kongreso. Bahala na kayo dyan. Kung anong bibigay nyo sa akin budget, sige ka si Sara eh. Pero pagdating sa Senado, dumating si Sara. Puta, yung 700 million eh. Pagdating sa Senado eh. Wala pa yata 3 minuto eh. Ginawang 900 million. Ganun kabilis. Diba? 3 minuto, tapos na agad. Tinaasan pa ng Senado yung binibigay ng Kongreso. Ganun kalupit si Sayad pagdating sa Senado. Isa pa. Kada isang araw pala niya mga senador na yan. Sabi, 25 million ang inuubos. Mantakin mo inuubos nila 25 million. Ilang araw nilang hiniring yung ano? Isang araw lang ba? Yung napayag ang Senado na pauwiin si Digong dito para ma-house arrest na lang dahil matanda na. True humanitarian reason. Nanalo yung yes, payag sila. Ang kumontra lang yata si Senador Rizon Tiveros, si Kiko Pangilinan, ewan ko yung iba pa. Na senador. Wala na ako matandaan eh. Ewan ko kung Bam Aquino, abstain pa yata si Bam Aquino, hindi pa yata bumoto. Pinag-aksayahan nun ng 25 milyon yun. Isang araw, kung 2 araw, di 50 milyones. Yun ang pinag-aksayahan ng panahon kung pauuwiin at nanalo sa boto nitong mga senador na to, ang yes, puta yan. Wala. Talagang sakali aabot. Anyway, maraming bantay ng mga kaparian, mga dito sa gagawin butuhan dito itong mga senador na to. Oo. Kaya sa karsada ho tungo nito. Putang ina, anong klase? Si Corona na-impeach dahil sa unexplained wealth. Dollar account lang ni Corona. Si Estrada, yung opening of Jose Velarde account ba yun? Jose Pidal. Maintindihan. Basta opening of the envelope lang. Nanalo pa si Era not to open the envelope. Pero yun nga, dinala ng mga senador, nag-walk out sila sa karsada na dinala. At yun, natanggal si Era. At pumalit si Gloria Macapagal. Di ba? Tuloy natin kay Atty. Mac. Masaya ito eh. Kadami ng dokumento. Siguro pamili na lamang sila ng talagang malalakas na dokumento that will appeal to the 3 others or additional senators. And pumili naman na Atty. Mac eh. Naka-schedule na nga eh. Uunahin nga yung yung halos walang depensa na yung mukha ni Sara na halos naglalagablab yung pagmumukha niya dahil may kinausap nga raw siya papatay na. Paano mo ipapanalo yun? Paano mo i-acquit yun? Kailangan mo ng sobrang kapal ng pagmumukha at wala kang konsensya para mo i-acquit yun, di ba? Tuloy. will appeal to the people. Yeah. Kasi malaking epekto kung ang tao, kung mararamdaman nila kung ano ang magiging damdamin ng taong bayan. Correct. Kung sakaling lumabas ang mga ebidensyang ito. Wala silang pakialam dyan, Atty. Mac. Damdamin ng taong bayan, wala silang pakialam dyan. Yung mga Duterte boys, wala silang pakialam dyan. Sinabi na nga ni Digong ni Kimo tsaka si Kimo, si Villanueva, si Kimo, si Bato, si Bongo, si Aimee, si Marcobeta, yun pa. Bilyar, yun pa.
Halos talagang may hirapan na makakuha ng 16. Tuloy, Atty. Mac. Kasi kung lumabas ang malalakas na ebidensya at ang taong bayan ay nakita nilang suportado mga ebidensya yan, Oo. baka makumbinsi sila. Pero kung mahina ang ebidensya naman, Wala namang mahinang ebidensya, Atty. Mac. Lahat malakas eh. Kaya nga 257 congressman and congresswoman ang bumoto na inimpeach na nila si Sara. Second time around. O, diba? Dati 215, ngayon 257, mantakin mo. O. Pero wala yan. Kaya nga, ikaw na nga nagsabi, hindi ebidensya pag-uusapan dyan eh. Kung hindi political, hindi yung usaping legal. Ha? eh baka yung ibang mga senador na yan, eh, hindi rin sila maniwala na sila iipat. Baka. Unless na maramdaman nila na nanganganib ka sa 2028, boy. Yes, yun na. Wala yun. Hindi ako naniniwala doon. Nanganganib sa 2028. Ibibili lang nila yung mga boto niyan eh. Oh, bahala ka dyan, kapitan ha. Bahala ka dyan, mayor ha, sa mga tao mo dyan ha. Oh. Dynasty nga tayo eh. Oh, di ba? Oh. Yun ang problema dyan, mga pre. Kaya nga sabi, kung sa usaping legal, bakit kasi hindi pa pailan ng kaso? Pinailan na nga ng kaso eh, ayaw naman gumalaw. Sabi nga ni Senator Trillanes, ayaw gumalaw. Natutulog sa ombudsman. Wala namang immunity from suit yan. Kung makakulong yan, sabihin natin nakulong niya si Sara sa usaping legal, nakulong. Kasi yung apat na kaso na yan, pwede mo isang pa lahat yun eh, sa korte eh. Kasi criminal, charge mo siya criminally, apat, unexplained wealth, nakaw, di ba? Bribery, tapos yung threat, di ba? Katagal na sinampahan ng kaso ng NBI yan ng threat eh. Wala pa rin gumagalaw eh. Di ba sinampahan na ng NBI yan? Dahil nga pinatatawag yan, ayaw pumunta sa NBI at hinihingi yung paliwanag niya kung sino yung sinasabi niyang binigay sa kanya ng kanyang informant na pinapapatay siya ng Marcos. Kaya siya kumuha ng assassin. Pag ako'y namatay, patayin mo si ganito. Di ba? Sabi niya yan. Pero wala namang nangyayari, natutulog, di ba? Tuloy natin, Atty. Mac. Diba? Tama, that's the right word. Kung maramdaman na nanganganib sila, doon natin makikita na ay napakalakas naman pala ng ebidensya magagalit sa akin ng taong bayan. Wala yan. Taong bayan. Kung talagang may taong bayan na magaling boto, mananalo ba yan si Bongo? Alam na alam ng taong bayan yan na Duterte yan. Mananalo ba yan si Bato? Mananalo ba yan si Marcoleta? Hindi yan mananalo. Kung taong bayan ang pinag-uusapan, hindi. Kwarta ang dadaloy pagdating ng eleksyon. Kaya nga sinasabi ko, pag nakatakbo si Sayad, inutil itong administrasyon na to. Inutil. Pinaglaruan lang sila ng Duterte. Pag nakatakbo si Sayad, sana mali ako, mananalo. Sa itsura, sa itsura. Hawak nila lahat eh. Di ba? Tuloy. Kung hindi ako boto, ayon sa ebidensya. Huwag na natin pag-usapan yung konsensya niyo. Botohan na lang. Missing yan. Nasa lost. Huwag na natin pag-usapan ng konsensya. Walang konsensya mga yan eh. Kung itong mga ilang senador na to, sabi natin, ilan ba sila? Siyam. Lahat yan, bayad na yan. Na talagang walang babaliktad dyan. Sa kukuha ngayon ng sa kukuha ng dagdag yung 13. Sabi natin, 13 na nga yung kay Gatchalian. Billion ng pera ng Duterte. Yun nga lang, 51 billion ni Pulong, hindi pa may paliwanag kung nasaan nga ginamit, di ba? Tabo yan. Hindi mo pa ma-find yung konsensya na yan. Basta, God Until knows
Who does? Who does not God pay? knows. Oh, Who does not pay? not pay? Jeep lang pala ito. Attorney Romy Mac, maraming salamat po ha. What a very interesting Oh. Attorney Mac na yan. Oh. More on political than legal. Etong usapin nito sa Senado. Oh, di ba? Yan. Bago tayo mag-collab, eto. Sayang ito. Sana naging presidente ito eh. na ginagamit. Sigurado ako niyan. RTC judge ako eh. Mag-isa lang akong RTC judge dito sa korte nito. Maski ano, pwede mo manufacture sa Pilipinas. Minsan, binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Pagkatapos, minahuli ko, huli-huli, buhay na buhay. Ganon, ang ating korte dito. Huwag na kong pandara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nag-practice kayo, 1 taon, 2 taon. Ako, RTC judge. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Walang makasagot. Tuloy-tuloy yung salita ni Miriam, no? Kumpleto yung ano rito. Ay, mga judges sila rito. Mga nakaano sila eh, mga nakarobe eh. Ayan. Si Bongbong at saka si Recto, katabi oh. Impeachment yata to. Impeachment ni Corona yata to. Oh. Tuloy. Ako malinis pala, mga opisyalis natin. At malinis pala sa buong bansa. Eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Hindi ba ni-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, lalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala na naman sila pag-ari. Eh lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon siya mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is the problem with this country. We're all Si Enrile ang presiding judge nito. for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan, walang matinong ibubunga yan. Nandito pa si Villar, ayan, si Villar. Oh. Bawat isa ba sa inyo, walang sala tungkol sa SALN? Bigyan niyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay. Imbestigahin ko lahat, isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Order, please. Inahawat na ni Enrile. Sayang si Miriam, no? David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ganyan po ba ang asal ng gustong magpresidente? Ginagaya ang asal ng ama niyang inutil. Totoo ng Inday Sayad na matagal mamatay ang masamang damo. Kita mo nga buhay pa yung ama mong inutil at saka kayong magkakapatid, buhay pa din hanggang ngayon. Tama si Sayad, di ba? Masamang madamo, masamang matay. Ngayon, bumihinga pa si Digong, di ba? Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. Noise keeping ads. Shirley Steras, shout out. Diyos ko po, Lord. Kababain, Sir Rox. Nagkalat mga kabaliwan ni Lustay. Maasasinado, eskwelahan, mapaibang bansa pa. Magsusuntukan ng mga babae, mga didisyet, mga mautog daw sila, mausog, ay apo, madadama yung ibang matitinong OFW. Totoo yan, Shirley Steras. Shirley ulit, oh. Anong pansinin, Xerox? Middle finger pa yata ginagamit nun sa BI niya, BBM. Whiskey, shout out, May bilang yung mga kaso, Karox, isa-isa yang babasahin at sasabihin ang hatol sa bawat isa. Ganun yun. Yun nga, Wizkid.
Kaya nga, bakit iniuna yung kaso na talagang, kumbaga sa, hindi lang, parang asero na sa tiba yun eh, yung putang ng grave threat. Oh, yun ang iniuna eh. Doon pa lang magulo na yan, pag inakwit nila si Sayad, di ba? Librado Ludovico, Blessed Monday morning, Karox and Tall Warriors. Tamang-tama yan, Karox. Nagsama-sama ang pamilyang baliw at walang pakinabang. Oo yan. Shirley J. Sir, shout out. Loko-loko talaga itong si Marcoleta na to. Basta nadikit ka sa DDS, talagang masisiraan ka ng ulo. Imagine, aagawan pa ng titulo ang pinakasikat na bayani ng Pilipinas sa si Jose Rizal. Diyos mio. Si Devil Digong, papalitan si Jose Rizal. Oy, gumising ka, Marcoleta. Buti, hindi ka tinatamaan ng kidlat na buwisit ka. Sabi nga kasi, pakapalan lang ng mukha. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Kalat ni Baya, good morning Kasani. Basta pogi ay hindi maiwasang ginagabi, patay tayo dyan. God bless your family. God bless Kalat ni. Diesel, shout out. Sir Rox, masamang damo daw, matagal mamatay. Kaya naman pala si Digong buhay pa rin. Yung mga sinasabi niyang gaga, tumatama sa kanila eh. Basta daldal na siya ng daldal eh. Tumatawa pa, di ba? Yung gupit ng gago. Oh. Wala talaga mga addict tong mga to. Sa totoo lang, butang. Pag nagkataon, overload ang mental. Totoo yan. Lihan lang. Addict sila ng addict eh. Sila yung mga mukhang addict. Buti nga, di pa nagpapakalbo si Sayad eh. Minsan nagpapakalbo yan pag naiinitan yan eh. Oh. Tipista Bunaaw. Good morning po kayo sa mga ka-warriors. Ang tanga ay ang tumatanggap ng tulong ni Lustay. Palakpakan pa sila sa mga walang kwentang pinagsasabi. Yung tunay na nagbibigay ng tulong at malasakit, di nyo man lang pasalamatan, bagkos. Pinagtatawanan nyo pa, mahiya naman kayo. Di po ako BBM. Bahala nga kayo sa buhay, wala kayong kwentang mga buwisit kayo. Totoo. Hindi rin ako BBM. Pero pag ganito naman puta. His Excellency, paano ba tayo yan? Chupisa Bunao. Baka kaya po sila ganyang ayaw ikumbik si Lustay para maligtas sila ni Lustay kung maging pangulo ng impyerno. Wala akong tiwala sa mga lumipat sa Gatchalian Block. Sana mali pa rin po ako. Parehas na pala tayo. Chupista Bunao ulit to. Di ba ombudsman na si Rimulya, isa rin pala yan naging dahilan para maisara ang ABS-CBN kasi DDS din siya. Kaya naman ngayon, ginugoyo lang tayo, puro papreskon, walang aksyon. Kung meron man, ay katiting lang, masabi lang na may naipakulong. Siyempre, di pa tayo sigurado dyan. Pwede pa silang mapawalan sala ang mga yan. Chupista ulit to. Kuya si Amy, wala nang pag-asa yan. Ang inggit malaki pa sa katawan niya. Walang tunay na kapatid o anak na gagawa ng ganyan. Totoo yan. Yung hipag pala. Alexander, Alex, shout out. Ang tatay digong nyo, niya ang masamang damo kasi matagal mamatay doon sa dahig. Mas maganda rin na matagal mamatay ang tatay digong nyo mo para maghirap ng husto. Totoo yan, Alexander, Alex ha. Apolinar Tolentino, shout out. Anong opinion mo, Karox? Ma-impeach kaya si Sara ayon sa mga senador o survey? Alam mo, Apolinar Tolentino, pwedeng ipusta yan eh. Na hindi yan impeach naman na siya sa Kongreso eh. Pero yung makumbik siya sa Senado, dadaan sa butas ng karayom yan. Rodo Ramoyko, shout out. Kasama si BP Sara sa kanyang sinasabi na masamang damo, matagal mamatay. Totoo.
Pastor Dulagon, my friend, shout out. Friend Shermy Sapedaw. July 7, Alcantara, Christiansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Naku, pasensya na po, Sir Rox, at ako po nakalimot bumati sa inyong lahat na magigiting na tatay ng samahang Barangay Rocky Warriors the Great ng isang masaya at malupit na Happy Father's Day po sa inyong lahat. Aking mga kaanib sa pagsawata at pagsupil sa mga pulpul at mga bukbok na utak na naglipana sa paligid-ligid. Sana po sana po naging masaya po ang inyong napaka-espesyal na araw kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Sa topic mo po today, Sir Rox, kailan po ba talaga masasawata ng ating mga nasa matataas na posisyon at yung pong may hawak po ng batas para po ang mga katulad nilang halimaw na wala pong kinikilalang batas at Panginoon dapat na pong magalyusan at di na po pakalat-kalat at nakakaperwisyo. Mr. Kuteng, asan pa po ba yung ating mga Guardia Sibil? Yung mga sobrang maaangas po ang dila, yung kada pasiklab preskon, asan na po ba sila? Mr. Ombudsdulman, Ombudsman, anong Ombudsdulman? O Sir Pogi alias Boy Sindak. Ano po ba talaga ang posisyon at silbi po natin? Ano po? Para lang po talaga tayong mga sundalong kanin at puro lang po lampasot na palaging mission impossible. Nako, Sir Rox, hanggat yan pong ating sikuteng nananatiling nasa ilalim ng kapangyarihan at hitmutismo at malupit na mahika ni Madam Sayad, wala po talaga tayong maaasahang maliwanag na bukas. Milagro lang po talaga ni Lord at taimtim pong dasal ang pwede lang po nating maasahan para po di po tayo matuluyang bumagsak sa bitag at malulupit na kamay ng mga halimaw sa banga. Naku, ewan ko sa inyo, Kuteng. Ewan ko sa iyo, Kuteng, kapag patuloy kang nagtulog-tulugan sa mga nangyayari ngayon, ihanda mo sarili mo dahil talagang nakaumang sa iyo ang lupit ng paghiganti ng mga halimaw ng impyerno. Ewan ko sa iyo, buisit, kinam. Galit si Tia Deli kay Kuting. Ano matutuwa dyan? 3J show po. Ano bang bago sa 3 Duterte na yan? Masamang damo daw si BBM. Look who's talking. Pero syempre, kaligayahan na ni Sara yan. Kung masamang damo si BBM, bakit nagmamakaawa siya nung eleksyon na gawin siyang VP? At kung todo sabi niya, I love you BBM, napaka-plastic ng hitad. Hitad na. Kakapal nga ng mukha mo, putang ina nga. Ano ba yan? PJC ulit. Alam mo, Sir Rox, inis na inis kasi si Sara kay BBM dahil hindi niya na mapaalis sa pwesto. Kating-kating na ang puwit na makaupo sa Malacanang. Kaya yan, naggaganyan na baliw. Totoo. Hindi naman kasi siya qualified maging presidente. Paano haharap sa international leader ang ganyan? Isang malaking kahihiyan ng bansa. Akala niya kasi na maagaw ni Caldero kay Tito Sen ang Senado. Panalo na siya. Malapit na siya sa Malacanang. Kaso nga, tadhana hindi pinahintulutan si Caldero na mismo ang gumawa ng paraan para siya ay masipa sa upuan ng SP. Si Sir Rox, walang makakahadlang sa tadhana. Totoo yan. PJ Show ulit. Sir Rox, may tanong ako. Yan. Bakit ba ayaw idemanda nila Dilima, Sharon at kung sino-sino pang inakusahan ng 18 Maleta Boys? Bakit hindi kasuhan pati si Baligod? Si Baglod, Balgud. Obvious namang paninira yung ginagawa nila para magtanda ang mga walang hiya. Sa bagay, kinasuhan na sila ng iba't ibang lugar hanggang Mindanao. Gastos na malaki yun. Yung binayad ni Depensor sa kanila, kulang pang panggastos. Kinasuhan na yata, friend.
Marilo Pabianak, shout out ha. Blessed day po tayo at sa mga ka-warriors. Imagine, aspiring president yan at kababaing tao, ganyan lumalabas sa bibig niya. Sa halip na ma-inspire tayo sa mga nangyayari today, lalo yung barilan sa Tacloban, tapos ganyang klase ang na-impeach niya. Gising ang mga DDS kung ganyan ang nakikita natin na imahe ng kandidato bilang magiging leader natin. So sad isipin saan tayo patungo. God bless us and our country. Ay, naku na. Ha? Marilo pa biyan nito. Continuous pa po yata kasi dalawa ang prayers. Conviction at ban from holding office. Rodelia Alpiloro. Ha? Hello po, Sir Rox. Tama po, Sir. Matindi ang tama ng pamilya Duterte Taning. Ang sama ng nilikha ng digong na yan. Lalo na ang mga anak niya talagang kasuklam-suklam ang dinulot ng digong nyo. Kaya tama lang makulong ng habang buhay para maramdaman niya ang dinulot niya sa mga pinatay niya na walang laban. Masusubukan natin ngayon kung ano kalalabasan sa pag-iimbestiga sa Senado kay Inday Topak. Talagang di ka nakapagpigil sa Inday Topak na yan. Talagang kung pwede lang sa tingin malusaw ng manahimik na bansa natin. Sir Rox, ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless Rodelia Alpilor. Shout out Eddie Luna, my friend. Brother Eli Asistio, Eman Escalona anak, Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out sa inyo mga boss ha. Mission accomplished, hanggang bukas po muli. Pilitin ko makadalawang vlog bukas. Daming, grabe. Pero yun, paulit-ulit, sana mali ako. Magulo yan. Sabi nga ni Atty. Mac, more on political than legal. Diba? Good night. God bless mga friend.